Yan, record. Nag-record? Ah, record na nga to. Record ang nakalagay na eh. Kaya hindi siya nagka-count. Dapat, ayan, nagka-count siya. Nag-account. Pwede mo i-stop and then i-play mo ulit. Stop, push. Power opening prayer. Okay na. Let us once again invite the presence of our Lord and the Holy Spirit to be with us as we gather once again in His holy name, as we say in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, once again we truly praise and thank you, Lord, for this wonderful night, Lord Jesus. Thank you, Lord, for allowing us once again to be gathered in this place before you, Lord. Thank you, Lord God, for your guidance and protection for each and every one. Thank you for your holy presence, Lord Jesus, for being with us tonight. Lord God, allow us tonight to bring back to you all the graces and blessing that you share for us from by offering you, Father God, our praising song that truly comes from our hearts. Ayun pala siya. Kilala niyo na po. Ganun. Thank you bro sa introduction po. Okay. Good evening po. Maraming salamat po sa muli ay pag-unlak ninyo sa ating Panginoon ngayong gabi nito. So, parang hindi nyo po napapansin, napakabilis. Parang kailang nag-orientation lang po kayo. Ngayon, patapos na tayo sa sa first module, kung natatandaan niyo, tatlong module po ito, module 1, module 2, module 3. Parang din po, parang kung nanonood ka ng teleserye, episode 1, episode 2, episode 3, may mga series yun. Kung tayo nanonood ng mga series o episode sa TV, ngayon, kayo naman ang pinapanood ni Lord sa mga series. Ito na yung series episode ng buhay. So, ang ating pong talk ngayon is about kung maalala po ninyo, yung ating pong talk number 1, nakikita ko. Yan. Ano po yung mga natin, natutunan natin last previous talks? God's love. Diba? God's plan for you. Okay? Ano pa yung second? Who is Jesus Christ? Diba? I thirst. Nauuhaw po siya sa atin. Ano po? Nauuhaw siya sa ating pagmamahal. Kanya. Number 3 is, yung last, what it means to be a Christian. Or how to be at peace at all times. So ngayon, since binigay sa atin ng Panginoon itong unang tatlo na ito ng ating module, ano ngayon po ang in-expect natin ngayong gabi? Ano po? What then should be our response to this? Ano po, tinatanong tayo ngayon? Ano ang pwede natin bigay sa Panginoon o response sa Kanya? Repentance and faith. Ito ba? Mamaya po, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung repentance at kung ano yung faith sa later po ng natin ito. Diba po? Now it is time to respond. Okay po. And our proper response is repentance and faith. Kung bibigyan po natin ng ibang na pagkakahambing sa ating talk ngayon, parang ano po ito magulang sa anak. Ano po? Magulang, pinaaral ang anak. Siyempre, lahat ng lakas, ginamit na para makapagtapos sa pag-aaral. Ano ngayon ang respond ng mga anak sa magulang? Siyempre, mag-aaral mabuti,
Kung magbibisyo, kailangan yung dream matupad. Ganon din po dito sa ating Panginoon. Binigay niya si Jesus Christ, inibos tayo sa ating kasalanan, we have to respond. Ano po? Sa Mark chapter 1 verses 14 to 15, may dala po yung Bible. May dala na po akong Bible. Ano po? Pwede pong volunteer magbasa bro. Pwede pong pakipasa. Ito po. Magandang gabi. Ayon po sa Mark chapter 1, verse 14, pagkatapos tagpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pag-isihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita ito. Salamat po po. So, sabi po rito sa ating Bible, sabi ni Juan Bautista, kasi paparating si Jesucristo na ito yung before siya isilang, ano po. So, piniprepare tayo sila ng Panginoon. Tayo rin, which is pwede rin adapt sa atin yan, kasi all throughout generation yung applicable yan. So, piniprepare tayo. So, to prepare ourselves, we have to repent and ask forgiveness for our sins. Yan po yan. So, we need to repent to reform our lives. Ano po? And we need to believe in the gospel and faith in Jesus and the message He brings. So, hindi lang pala tayo dapat yung nagre-reform lang. Kailangan maniwala din po tayo. Ano po? At, palagi magkasama po yan. Yung faith, yung repentance, at saka yung faith. It always go together. Ano po? It is a double action response. We cannot just have one without the other. So parang ano po yan, kumakain tayo. Kailangan uminom tayo kasi tama sa mga tayo. Pag kumain tayo, kailangan uminom tayo. Ito, pagka nag-repent ka, kailangan maniwala ka. Or this other example is yung katawan natin. We are made up of body and soul. Kung body lang tayo, wala, nakapili lang tayo. Walang soul. Pero kung soul lang siya, wala, hindi rin siya makakapakawag ng mga material things. So it always, laging partner, kumbaga. Laging kambal sa partner. Ano po? Repentance and faith. To just reform our lives is an inadequate response to God. We need to believe in Him and His plans and promises. Hindi po sapat yung ano lang, yung sasabihin natin na bago na ako. No? Dapat maniwala tayo na gagawin natin ito dahil alam ng Diyos na may plano siya para sa atin. We have to believe that. Ano? At isa pa, hindi rin to sapat yung ating pinabago ng buhay natin, pero hindi naman tayo naniniwala na may pagbabago sa buhay natin. No? Hindi pwede yung sabihin natin, ay ganito na talaga ako nagsisi na nga ako, tapos ayan na naman. Diba parang kung po yung ganon. So, kailangan maniwala tayo sa ating sarili na may pag-asa pa tayong magbago. Ano po? To simply believe without doing anything to reform our lives, to become pleasing to God is also inadequate. Kung ano ka lang, kung nagre-reform ka, sa salita lang, wala namang ginagawa, wala rin pwede. Parang faith without work is dead. Walk the talk, ika nga, sabi mo. No? And faith necessarily needs to be connected to morality. Dapat yung faith natin, hindi nalalayo sa moralidad natin. No? Kasi morality is, ito yung value natin, values of life, kailangan natin i-practice sa
sa mga buhay natin. Ito. Yeah. In other words, faith without works is dead. Okay. Repentance. Ano kung pakiintindi nyo sa repentance? Nagamit pagsisisi. Itong repentance ay nagmula sa Greek word metanoia, which is metanoia, Greek word, which means a change of mind. Pagbabago ng isip. Bakit magbabago ng isip? Di ba? Pagbabago ng isip para sa kabutihan, hindi para sa ikasasama. Ano po? We have to change our mind now. We have to know that kailangan nating mag-U-turn. Kumbaga, kailangan mag-U-turn kasi napapaano ka na eh, napapalayo ka na sa light, pupunta ka na sa dark. So you have to U-turn. You have to change your mind. Okay po. Then, it is not just a simple confession of wrongdoing. Rather, it refers to a change in direction. Kailangan baguhin mo yung buhay mo. Hindi pwede yung sorry talaga, hindi ko gagawin. Hindi makikita na naman sa'yo. So, you have to change your direction. And more specifically, repentance means a turning away from sin, evil, wrongdoing, and running your own life. Ano po? Mamaya po, i-discuss natin yan kung ano yung mga serious wrongdoings niya. Okay po. Further, it is turning into a life of obedience to God and having Jesus on the throne of your life. So, eto na. Having Jesus on the throne of your life. Iwawag dito natin dating tayo. Iupo na natin si Lord, si Jesus Christ sa ating buhay. Ano po? Okay. What repentance is not? Kasi akala natin, basta repentance, magsisi lang. Marami raw kung namamatay sa akala. So, what repentance is not? It is not dependent on feelings. Yung magsisisi ka na wala sa loob ang pagsisisi, parang nanggagaling lang sa bibig lang. No? Kasi ang feelings kasi natin, nababago yan. Sabihin mo ngayon na sige pupunta ako. Mamaya tatamarin ka. Hindi ka na pupunta. So we cannot rely on our own feelings. We have to be serious on our feelings. We have to depend. We don't have to depend on feelings. Kasi nga, kung salita ka lang ng salita, nasa isip mo lang, sa damdamin mo lang na magsisi ka, wala ka namang ginagawa. So hindi po yun ang repentance. Then, it is not being sorry for sin because we are afraid of the consequences. No? Magsisisi lang tayo dahil naku, mapupunta ako sa impyerno, dagat-dagatan ako, nakakatakot ko. Magsisisi lang ako kasi makarma ako. Diba? Yun ang minsan na iisip natin yun. Sige na nga, magbabago na ako, baka makarma pa ako, baka sa akin din mangyari yan. Hindi po ganon. Okay po? Then, what must we do to repent? Ano yung kailangan gawin natin? Which is the right way to repent? Be honest. Minsan, sa buhay natin, minsan, kung sino pa yung sarili natin, hindi tayo honest sa ating sarili. Honest tayo sa ibang tao, minsan sa sarili natin, hindi tayo honest. No? Minsan, may mga bagay tayo na hindi tayo honest, no? Sa ating sarili. So, we should be honest because meron tayong kasabihan, honesty is the best policy. Next, exercise humility. Maging humble tayo. I mean, kasi yung humility, ito yung ni Christ, dala-dala ni Christ yung pumunta sa humble siya, sinabihan pa. So pag nagsisi tayo, nag-repent tayo, huwag tayong medyo parang, sige na nga, pupunta na ako. Sige na, babaguhin mo na. Tapos na lahat. Dapat maging humble ka. Magsisisi ka dahil binababa mo yung sarili mo kasi nagkasala ka eh. Di ba? Parang masakit.
sabihin nyo nga nagkasala kayo, ikaw pa yung mayabang, ikaw pa yung be humble. If you will repent, be humble always at all times, you know. And be willing to change, and be willing to receive help from the Lord to change. And don't expect to be able to change all by yourself. Maniwala ka na magbabago ka sa sarili mo, no? At saka, kung tayo lang, sarili lang natin ang gagawa noon sa pagbabago sa ating sarili, hindi natin kakayanin. Hindi natin, kung tayo lang. Kasi mahina tayo eh. Sa ating, sa faith, minsan mahina tayo. No? Kailangan maramdaman natin na nandyan si Lord, natutulungan tayo. Alam natin napakahirap magbago. No? But we have to believe na andyan si Lord para tulungan tayo. Sometimes sa mga desisyon natin sa buhay, sabihin natin, kailangan kong marating yun, kailangan kong makuha yun, kailangan kong makahanap ng ganito magandang trabaho. No? Pero ano naman, hindi mo nga kaya eh, di ba? Apply ka na apply, hindi mo nga kaya eh. So, parang gusto mo, ikaw lang mag-decide sa buwan, ikaw lang yung magpaplano sa buwan. We have to lean on God. We have to surrender our plans to God. Ano po? And renounce sin. Okay? Actively turn away from sin and decide not to do it again. Huwag na po natin gawin yung mga dating alam naman natin na nakakasalapit ng kapwa, alam naman natin na kasalanan. No? We have to renew ourselves. Iwan na natin yun. Kaya po, tayo nandito ngayon dahil we want to renew ourselves. Ayaw na nating palitan kasalanan. We have to renounce the sin itself. Okay? And ask God's forgiveness. We have to ask forgiveness. Humingi tayo ng tawad. Alam naman natin patatawanan tayo ng Panginoon. Okay, paano? For Catholics, we need to avail of the sacrament of reconciliation. No? So, ang sabi po sa Catechism ng Catholic Church, at least twice a year mag-confess. Ano po? So, kung hindi pa po kayo nakapag-confess, pwede po kayong meron po tayo sa simbahan. Yung pong pag-confess po natin, hindi tumitingin si Lord kung ano yung mga nagawa nating kasalanan. Eh. Hindi yung sasabihin ng dami mo palang kasalanan. Grabe ka, hindi na kayo patatawarin. Not like that. Tumitingin, pag tayo nagsisisi, nagpo-confess, tumitingin si Lord dun sa ano pa yung next step mo. Ito na yan, nag-repent ka na, pinagsisisihan mo kasalanan mo. Titingnan niya yung ahead of you. Anong step mo? Paano mo gagawin yung pagbabago? Doon niya tayo titingnan. Hindi niya titingnan yung napakabigat na kasalanan natin. Dahil we know that God will forgive us. And He promised it. Minsan, nang-umpisal po ako, it was last year. Napakagaan yung pumunta sa confession, yung pumunta ka doon, dalagalan yung mga sins niya, and then sulit ka ng pari, and paglabas, napakagaan yung pakiramdam. Parang yung nakaalutang ka dahil naisip mo na talagang si Lord pinatawad ka. Parang ano yung presence of Jesus Christ sa pag nagre-repent ka. Okay. At sinabi ko po kanina, i-discuss natin kung ano-ano yung mga kasalanan, yung specific sins. Ano po? There are specific sins we need to renounce. These serious sins are involvement by a Christian in non-Christian religions. Ano po ito? Ito po yung Freemasonry, New Age, at saka Transcendental Meditation. Narinig nyo na po yung mga words na to, Freemasonry. New Age. Ang Freemasonry ay ito yung fraternity of men with their own sets of rituals and tradition very opposite to the rules of God. Ang fraternity of men, no? Men-centered, not God-centered. Yung kanilang samahan. Ano po? Yung New Age is the spiritual movement based on astrology, reincarnation, psychic healing, crystal healing, UFO, crop circles, and extraterrestrial. So kung medyo nanonood po kayo ng YouTube, saan mapapanood nyo, totoo ba yung ET? Diba? May mga grupo tayo na
naniniwala sa deity, gusto nilang kausapin. Astrology, naniniwala sila sa mga stars, ganyan. So, yun po ay serious sins po yun. And yung transcendental meditation is also called mantra meditation, and it was rooted in Hinduism. Yoga or use of sound 15 to 20 minutes twice a day. So kung narinig ko ng yoga, kung nakikita ng yoga, nag-origin ko yan sa Hindu. Ano po? Tsaka yung mantra. Yung mantra, ito yung magme-meditate sila through sounds, 15-20 minutes sounds, magme-meditate sila. Ano po? So not God-centered, self-centered. Gusto lang niya ma-please yung sarili niya, ma-relax lang. Ano po? So, next, spiritualism and the occult. This includes witchcraft, fortune telling, seances, playing spirit of the glass, horoscope, hindi naman yun, and tarot cards. Sino sa inyo naniniwala sa horoscope? Sino bumabasa lagi sa umaga sa abante ba yun? May horoscope yun. Ano kaya mayari sa akin? Iwasan mo yung ganitong lugar, iwasan mo yung ganitong damit. Serious yun. Hindi ko basta-basta yan. Tapos, yung fortune telling, yung magpapahula tayo. Parang, inaasa na natin, dinidepende natin buhay natin sa mga hula. Hulaan mo nga ako, anong mapapalanulan ko ngayong araw na to? Tumaya ako eh. No? We are not dependent on Jesus. We are not surrendering ourselves to Jesus. Yung bang, Lord, ito nang bahala sa amin ngayon, kayo mag-direct ng buhay ko mga. Hindi, sa mga hula na. Nagdidepende na lang sa mga hula kung ano yung mangyayari sa kanya. No? Itong seances, ito po yung nag-attempt na pag-usap sa mga kaluluwa o spirito. Bawal po yun sa ating yun. At saka yung playing spirit of the glass. Kasi ang danger po niyan is may mga ibang spirit na pumapasok eh. Mga evil spirit. Hindi natin alam kung kanino yung spirit na yun. Devil na yun. Tapos sumabi sa siyempre, hindi maganda. No? Next is sexual wrongdoing. Ano po yung mga sexual wrongdoing? This includes sexual intercourse outside marriage, adultery, and active homosexuality. Yung kung mga hindi kasal, tapos nag-sexual intercourse sila, malaking kasalanan po yun. Ano po? Tapos, lalo lang itong adultery. Ano po ba adultery? Ito daw yung, if you're very much married, and engaged ka sa very, very much married. Yun yung adultery. And then yung active homosexuality. Homosexuality, ito yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ano po? Kinokondem ito ni God since Old Testament pa. Naalala niyo po yung kwento sa Bible na Old Testament na sinulog yung buong Sodoma at Gomorrah dahil mga homosexual acts ang ginagawa nila. So, actually po, yung homosexual acts po ang serious sin. Ano po, sa ating present natin ngayon, hindi naman natin kinukondem yung mga homosexual. Kasi nila yung natural feeling. Ang kinukondem natin yung acts of homosexuality. Yung makapag-sex sila sa kapwa nila. Yun ang kinukondem. So, siyempre may mga friends tayo, nakakaano naman na condemn sila. Basta lang natin sila na i-pray natin sila. Ang talagang kinokondem yung mga hindi magagandang gawain. Serious crimes such as murder, rape, kidnapping, robbery, corruption, etc. Murder. Sabi sa 10 utos, huwag kang pamatay. Pumatay ka. It's very serious sin. Rape, kidnapping, pangingidnap, pagnanakaw ng mga bangko, napaka-serious po ito. Pag hindi ka nakapinsan, pag namatay ka halimbawa, accidentally, diretso ka na sa hell, wala nang balikan, wala nang U-turn, straight to hell ka na, forever. Forever ka na doon. Maliligo ka sa lalamoy ka sa apoy, walang dagatang apoy. Okay? Next, drunkenness. Not just drinking, but drunkenness and getting stoned on drugs. Paglalasing. Bakit daw po paglalasing kasalanan? Hindi naman masamang minom. Mild drunk. Tama nga nila. Tapos pampatulog. Tapos pag may okasyon,
siguro pwede na yung mga sa dalawa. Ayos lang. Bakit po kasalanan pagkalasing? Kasi nandyan na lahat yung, pag nalasing ka na, ano-ano yung pumapasok sa isip mo, pumapasok na yung mga evil thoughts mo. Papatay, mangingid na, papasok yung ganong klaseng sins, no? Tapos, ito pa, yung lalo na yung mga asawa, no? Battered wife, battered husband. Meron ba nun? Meron ba nun? Oh, meron yan. So yun. So, dahil sa kalasingan, pinupugog yung asawa, may mga anak, nakikita ng mga anak. So siguro, pagka kawawa naman yung mga bata, paglaki nila, gagawin din nila yan eh. So, para walang gulo, huwag na lang uminom ng sobra, huwag uminom ng labis. Kasi lahat ng labis ay kasalanan. At saka, itandaan po natin, we are the temples of God. God is always dwelling in us. Huwag natin hayaan natin, sirain natin yung katawan natin. Ano po? Because God created us. Siya ang nagmamayari ng katawan natin. Humiram lang tayo eh. Babalik din natin sa Kanya eh, pagtapos ng buhay natin. So, pangalagaan natin yun. Parang yung mga personal belongings mo. Alagaan mo sa'yo yan. God gave you these things. So, you have to take care of it. Huwag nating hayaan na masira ang ating katawan. And getting stoned on drugs, especially the drugs, yung drug addict. Drug addict. Yung halos nasira ng pag-aaral, hiwalay sa asawa dahil drug addict, halos araw-araw nag-drugs. Serious things po yan. No? Napakabigat na kasalanan yan. And note carefully which of these applies to you. It would be helpful for you to talk to your facilitator this week about how turning away from them. Ano po? Yung mga pinanggit ko po kanina, nandiyan po facilitator natin, pwede po tulungan kayo. Ano po? And remember that the point here is not to be feel bad about yourself for past sins, but to decisively turn away from them. Huwag natin isipin na napakasama akong tao. Wala akong karapatang mabuhay sa mundo. Wala akong karapatang magtrabaho at bigyan ng mga blessings ni Lord. Dahil araw-araw sinasaktan ko siya. Do not feel bad with your sins that you have been repented. No? But to decisively means you have to decide to turn away from them. Decisionan mo na. You have to turn away from them. Repentance only becomes complete after totally turning away from evil and accepting Jesus as the Lord. And our lives need to come under His management. We need to let Jesus have the run of things. Ito na po yung we have to accept Jesus. Hindi lang nagsisisi tayo, kundi kailangan papasukin natin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay bilang ating Panginoon at sentro ng ating buhay at pamilya. Kailangan i-surrender natin ito. Kailangan siya yung magdedirect sa buhay natin, hindi yung tayo lang. Kaya ko to, Lord. Kaya ko to. Ang dami kong pera. Ang dami kong hawak. Ang dami kong kaya ko. You have to surrender all your plans to the Lord because He will manage everything. Okay, so yung repentance, and then faith. Ano naman po itong faith? Ano-ano ito ni Sharon Cuneta? Wala din ito yung faith Cuneta ba? Faith po yan, wala akong Cuneta. Ano po sa Tagalog ang faith? Pananampalataya. Diba? So, faith is the belief in the gospel, which is the good news of salvation in Jesus Christ. Believe in the gospel. Yung Bible natin, yan ang gospel. Yung words of God. No? At ang message niya is salvation. Salvation from sin. Okay? Faith.
Believe in the messenger Jesus and in the message that he brings. Okay? The message he brings is love and forgiveness. Itong faith po na to, marami pong kwento sa Bible talking about faith. Ano po? Kung naalala nyo yung si Isaac and Abraham. No? Bago si Abraham, hindi makapanganak si Sarah. So, parang nila, wala nang pag-asa. Matatanda na sila eh. Almost 100 years na sila nila. Sa magkaanak. So dahil sa faith ni Abraham kay Lord, na sinabi niya na magkakanak ka pa, naniwala ka na. Naging ano siya, ang kapalit na naging father of all nations. Siya ang father of Israelites. No? Another example is yung pagtawid ni Moises at mga Israelita sa dagat, hinahawin yung dagat. Si Moises, kung walang faith kay God, hindi niya magagawa hatiin yan. But through the faith of Moses and the faith of the people, nakatawid sila. Kasi ang mission ni Moses is to free from the slavery of Egypt, yung mga chosen people. Meron pang isang faith na kwento sa New Testament. Si St. Peter, naalala nyo nun na malakas ang alon, nasa dagat sila, nasa bangka. And then, nakita nila, wala sa bangka si Jesus Christ, nalayo. Pero maliwanag ang Lord. Malakas ang alon, naglalakad si Jesus Christ. Sa sobrang lakas ng faith ni Peter, sabi niya, Lord, lalakad din, pupunta ko ako sa inyo. Lalakad din. So, dahil sa kanyang faith, umakad siya sa tubig. Nakapaglakad siya sa tubig. But, biglang minayipid na lumubog siya. Dapat tayo, huwag tayong ihina ang faith, huwag natin lumubog ang faith natin. We have to be strong in our faith. Faith means not just believing with our minds or an intellectual belief that Jesus is the Savior. Hindi lang yung naniniwala tayo na, oh, I know, Jesus is the Lord. Yes, I know. Alam ko na yan. Sa isip ko na yan, alam ko na yan. We have to believe na talagang siya'y tagapagligtas ng mga tao, ng mga anak ng Diyos. But believing in our hearts that He came to be our personal Savior. So yung relationship natin kay Jesus, dapat this time personal na. Hindi yung nabasa lang sa libro, hindi napanood lang sa video, yung the passion napanood lang. This time, gawin na natin personalan. Personalan na to. We have to believe that that Jesus is our personal Savior. Faith is a personal act and decision. And it has several aspects. Pwede kong mag-volunteer ko lang. Bro, because of the regulation. Nakatayo ko sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ni Numa ng aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalos kami kakain. So, salamat po. Nasa labas lang pala siya ng pintuan. Wala siya sa tiyapo. Nandiyan lang siya sa labas ng pintuan ng ating puso. Kailangan lang natin, papasukin natin. Baka magdamag na siya, inuulan na siya dyan, nakakatok sa puso natin, ito natin pinapagpasan. Pasukin naman natin. May mga bisita na tayo from other, pinapapasa natin. Why not Jesus through the Spirit to our hearts? Pasukin natin siya. Yun ang message po ng ating.
It is a definite act. Or it is a certain act. Sure tayo sa gagawin natin. Sa faith natin. No? Sigurado tayo na yung faith natin matibay. Hindi yung gagano-gano ng faith natin. We have to be sure na ang faith natin is matibay. No? Mararanasan natin yan, halimbawa, sa kabila ng mga problema, naku, walang pambayad sa kuryente, walang pambayad sa credit card, wala akong makabayad sa credit card, wala akong sweldo. Na ano tayo agad, nayayan tayo agad. No? We have to be certain. We have to be certain na tutulungan tayo nito. Maraming ways. We have to believe, maraming ways tutulungan tayo nito. No? It is an individual act. We need to decide on our own to open the door. No one can decide for us to do so. It is an individual act. No? Hindi pwede yung sasabihin ng kasama mo o sige na, magsisi ka na, napakasama ka na. Hindi yun. You have to decide by yourself. Huwag kang pa-influensya sa iba, no? If you want to repent, if you want to change your life, go on, decide by yourself. Hindi yung sa udyok lang ng mga kasama. Walang pilitan, no? Dapat yung tao sa puso. Parang ano yan may istorya yung sa parachute, no? Individual act. Parachute, may parachute, natatanong mo sa mataas ng building. Meron isang tao doon na, sige na, talo na. Tumalong ka na. Anong gagawin mo? Kaya alam mo naman, pag tumalong ka doon, maraming pwedeng mangyari sa'yo. Masira yung parachute mo. Diba? So, nasa sa'yo na yun. May free will ka kung ano yung gagawin mo. Sige na nga, natalo na ako. Nagtitiwala naman ako, nababagsak ako ng mga alas. Yun po yun. Hindi yun dahil sa udyok niya. No? You have to decide by yourself. And believe by yourself. It is a deliberate act. We do not have to wait for a supernatural light to flash upon us from heaven, like Paul's experience, or an emotional experience to overtake us. Kung naalala niyo si St. Paul, dati siyang Hudyo na pinapatay niya yung mga tagasunod ni Kristo noon. No? Siya yung sundalo, yung chief soldier ng mga Hudyo, mga paring Hudyo, no? Pinapatay niya. Yung sa Damascus, papunta sa Damascus para ipulin ang mga Kristiyano noon, hinaran siya ng Diyos at sabi, bakit mo ako inuusin? So, napulat siya. From that time, nagkaroon ng enlightenment sa St. Paul, nagpa-convert siya sa Christian. So, huwag natin hintayin na may mangyayari pang milagro sa buhay natin. Huwag natin hintayin na, bago tayo magbago, maghimala muna tayo. No? Huwag na tayo kumasa doon sa himala. Tapos, we already know that Jesus came into this world and died for our sins. He is now standing outside the door of our hearts and is knocking. The next move is ours. Alam na natin na Panginoong Jesucristo, binigay ang kanyang sarili, namatay siya sa krus para sa kasalanan natin. Alam na natin yon. Ang gagawin na lang natin is, papasukin na lang natin siya sa atin. It is an urgent act. Huwag nang patumpik-tumpik. No? Ay, paano kung ma-aksidente ka bukas o mamayang gabi? Sino makapagsabi? Kailangan pa magbabago? Wala na. Diba? Kung gusto mong magbago, huwag mo nang ipagpabukas. No? Kailangan, yung sure ka na talagang gagawin mo ng magsisi sa mga kasalanan. Live like everyday like your last day. Yun yun no? Kailangan do your best. Live like is your last day. Gumawa ka mabuti, magsisi ka. It is an urgent act. Very, very urgent act. No? May sabi nga kung hindi ka magbago ngayon, kailan ka pa magsisimula magbago? Sabi nga, change may not come, but let us begin. Maaaring sabihin natin, hindi na ako magbago. Pero simulan mo na. Simulan mo na. Kasi pag wala ka nung sinasimulan, wala ka namang matatapos. So, kailangan simulan mo na. Okay? Para may matapos. At kasi lumilipas ang oras, lumilipas ang panahon. Tumatanda tayo.
lahat tayo magkakauban na rin. Ito tingko ako, meron na rin yata konti. So, pupulutan mo natin, kailan pa? Kailan pa? No? Pagka tayo masyado nang napabaon sa hirap sa ating buhay. And it is an indispensable act. No? It is part of our double action response. And it is the step needed to receive all God has promised. And faith is relying in all what God has said. Kagaya na sinabi ko kanina, yung double action response, faith, repentance and faith, o believe in faith. Ang example ko kanina is yung si St. Peter na lumakad sa dagat. Okay. Ano na naman itong akala natin? What is faith is not? Okay, what is faith is not? It is not just a feeling. Okay, hindi ito yung feel ko eh. Feel ko na may faith ako eh. Feel ko eh. Hindi yun, hindi yung nararamdaman mo yan. Rather, we accept God's word as truth no matter what we feel. We have to accept God's truth, katotohanan. Katotohanan na totoo yan. Hindi yan nararamdaman mo lang. Totoo yan. Not just wishful thinking. It is not based on illusions or personal desires. Again, but on God's word. Hindi yung mag-illusion lang tayo sa ating buhay. Hindi yung pupo tayo, mag-isip tayo lang, isip lang ng isip. Wala nang maisip, mapapalin na. You have to depend on God's word. And you have to live on it. It is not a blind belief. Bakit po si St. Peter pala, sa example kanina umusong sa dagat, alam naman niya, malulubog siya saka malakas yung alon. Bakit po kaya? Sa tingin nyo? Tinawag siya ni Jesus eh. Sige, bakit kaya siya? Alam naman siya. Dahil po, may faith siya kay Jesus na hindi siya malulubog. Lumakad siya dahil sa lakas ng faith niya kay Jesus na hindi siya pababayaan. No matter what happens, kahit ano mangyari, kahit maraming pating dyan, lulubog ako dahil sinabi ni Jesus, maniniwala ako sa Kanya. Isi-save niya ako. That is the reason why he stepped out of the boat. Because he trusted Jesus and he could not lie, and because he knew Jesus had the power to do whatever he said, he would do. So, alam niya kasi may power si Jesus. Kaya, boss ko yan, niligtas ako niya, may power yan. Kaya kong gawin. God has promised us new life. Faith is accepting that life and letting God shows us how to live it. We must be willing to do whatever God wants of us and actually do it. Maniwala tayo na may promise si Lord para sa atin, may plano. No? We have to accept our new life that God wants for us. Ano po, kung ano yung mga blessings na natatanggap natin. Halimbawa, wala pa akong trabaho, 6 na po na, mababan na ako. Hindi na ako pinibigyan ng blessings dito. Kailangan ano tayo, very submissive tayo to the will of God. Isipin natin na siguro may bibigay ito sa akin na mas magandang trabaho. Siguro mas malaking sweldo, baka mas malapit lang sa bahay. We have to be patient. Because of this faith, because of this strong faith in Him, we have to rely on Him. And actually to consequences of repentance and faith. Sa Acts chapter 16 verse 31, hingi ulit ako ng isang volunteer. In Acts chapter 16 verse 31.
Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahan. Sumampalataya ka at maliligtas ka. It is a promise of salvation from sin, Satan, and death. And it is a promise of forgiveness and eternal life with God. Merong promise si God sa atin. Kung yung mga kaibigan natin, palagi nangangako sa atin, hindi tinutupad. No? Pero si Lord, pag siya nag-promise, 101%, ibigay niya yun. Pinamis niya. No? Na maligtas tayo. Na may bibigay niya tayo ng kapatawaran, ano man natin yung at ang ating pag tayo nawala na sa mundong ito, pinamis niya, pag tayo gumawa ng mabuti, pinamis niya yung eternal life, eternal heaven. Puro na lang kasiyahan in the arms of God. And in Luke 11, chapter 11, verse 9 to 13, basahin ko. Okay. Luke 11, 9 to 13. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap. At binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humingi sila ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ay gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Napakaganda, ano po? Isipin na lang natin ito. Kung yung mga mamamatay tao, magnanakaw, nakakapag-donate pa nga sa minsan sa mga charity, lagi sa nakaw. What more? Pag humingi tayo kay God, kay Father God, sigurado bibigyan niya tayo. A promise of new life in the Spirit. And we can pray for a greater release of the power of the Holy Spirit in our lives. That's a promise of the Holy Spirit in our lives. Conclusion na pala. So, ito po, 2,000 years ago, it was, kasi si Jesus Christ is 30 years old nung nag-preach. 30 years old. So, 2,000 years ago, Jesus sounded a call to repentance and faith. It is the same call to us today. We are called to turn away from sin and all obstacles to God and to accept Jesus as Lord. It is the same call 2,000 years ago. Hindi nababago yun. Hindi nababago ang kanyang salita. At prinamis niya yun, He will be with us till the end of the world. Saan mo ito sasamahan niya tayo? Because it is the same call. Ano yung call? To surrender ourselves to God. To repent to our sins. To reform our lives. At sasamahan niya tayo. Kaya matakot, sasamahan tayo ng Lord. As we respond positively, God promises us salvation from sin, forgiveness, and reconciliation, eternal life, and the power of the Holy Spirit for our lives. Kailangan natin mag-respond positively, hindi negatively. The response will be always positive. Yung naniniwala tayo na mapapatawad tayo, maaaring mag-reconcile tayo sa Kanya. At unang-una, importante yung Holy Spirit. Yung ipinapromise sa atin ng Holy Spirit. Yan ang, kasi ang Holy Spirit, ito yung, the paraclete, ito yung magpapaliwanag sa ating buhay kung ano yung dapat tatahapin natin. Pag wala ang Holy Spirit sa isip natin, puro katumihan, kasamahan yung pumapasok sa atin. So let the Holy Spirit enter our minds and hearts. Accept the challenge to repent and believe in Jesus. There's a challenge. You have to accept the challenge. Repent and believe in Jesus.
then take God up of His promises and expect to experience the peace and joy and power of the Lord in your life. Masarap pala pag yung nag-respond ka, no? Kasi meron kang peace and joy eh. Peace and joy sa buhay mo. Sino bang ayaw sa peace and joy, di ba? Sino bang ayaw sa matulog ka ng mahimbingang wala kang iniisip na bukas dyan na ng sewat, dyan na ng flat. Di ba? We attain for that. We have to attain for that peacefulness and joyfulness in our life. Bago ko po i-end po ito, gusto ko pong may yan po akong video para sa inyo. Request ko po na mag-reflect po kayo sa video nito. Ano po? Hindi ko po ang inyong minds and hearts to watch this video. As in, reflect it to yourself.
will you accept it? Saan dyan? Yung nauna po, the prodigal story to prodigal son. So, makasalanang anak, tinanggap pa rin ng isang makalit na anak. Sana maging ganun din tayo. Bilang makasalanan, bumalik tayo sa ating sisi at mukha. And may God be praised. Thank you very much, Brother Nolan, for your very inspiring talk. Okay, mga kapatid, brother and sister in Christ, very loud and clear po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Repentance and faith. Okay? So yung faith po, hindi nabibili sa tindahan lang yan. Hindi na po pumulot sa daan. Hindi po yung hinihingi. Nasa atin na po yan. Nasa puso natin, mga kapatid. Sabi nga po ng Panginoon, ay gaano kalit ang faith mo, basta meron ka niyan. Faith can move mountain. So, sa ating pong discussion, grouping discussion ngayon, we focus on our talk today about faith and repentance. Ito po makikita natin, papag-usapan natin kung gaano kalakas ang faith natin sa Lord at gaano po tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. So, we know naman, we are just human. Lahat po tayo nagkakasala. Patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ang Panginoon po nandyan lagi. Patuloy din nagbibigay ng kapatawaran sa bawat isa sa atin. So, as usual, mga kapatid, let's get up and grouping again! Ito makakatulong dito sa ikaw. Bro, na-off na ito. Napatulog pa yata. Okay. Ano yung... Ano yung off nito, bro? I-close na, o... Kulang tayo ng ngayon, diba? Sino mo dito? Dito na po kayo. Hindi. Wala pa siya. Isang na ako dati. So, mag-play muna tayo.